Hello, Coach Cindy here. Welcome to my channel. If you are looking for YouTube tutorials on how you will grow your YouTube channel in this year 2021, please consider subscribing to my channel kasi madami po akong ina-upload na YouTube videos para dyan. Thank you for watching. So the first thing you need to consider before ka mag-start ng sarili mong YouTube channel ngayong year 2021 is yung right mindset. You have to start it right kung gagawa ka talaga ng YouTube channel. And dapat clear ang vision mo. Dapat alam mo kung ano yung gusto mo kasi long process ito. Hindi ito madali. Sa simula, alam mo, kailangan mo lang talagang magsimula. I-lower lang yung expectation mo about sa sarili mo kasi walang YouTuber ang nagsimula na magaling. Naging magaling sila dahil sa mga trial and errors na na-encounter nila sa kanilang journey sa pagiging vlogger or sa pagiging YouTuber. So, mag-practice ka, gumawa ka ng first 35 videos para maging comfortable ka. Maging comfortable sa pagsalita sa harap ng camera kasi hindi naman tayo lahat vlogger na talaga. So, kailangan mong matuto on your own, mag-practice ka, kailangan mong ma-experience yung mga difficulties. Saka wag ka nang magdadalawang isip kapag nakapag-decide ka na mag-start, start right away kahit wala ka pang magandang camera, kahit wala ka pang magandang ring light o mga equipments, kailangan mo lang talagang magsimula, mag-practice, magpagaling. Kasi alam mo, ako, years ago pa, plano ko na talagang mag-YouTube. Sinasabi ko lang na mag-start na ako. Pero ngayon, 2021 na, kaka-start ko lang. Okay? Alam mo, iwasan natin ang maging perfectionist. Kaya, ang masasuggest ko sa iyo before ka mag-start, i-enjoy mo lang yung magsimula. Hindi mo kasi malalaman kung hindi mo susubukan. Pero kung susubukan mo ng mas maaga, edi mas maganda, start ka na. So, tip number 2, kailangan isaalang-alang mo ito. Ano yung passion mo? Gaano ka committed sa pag-start ng YouTube channel mo? Baka dahil gusto mo lang magsimula, dahil na-attract ka din dun sa mga malalaking sahod. Unan dapat mo i-consider is kung masaya ka ba sa gagawin mong pag-vlog. Kasi kung you are after the money, mapofrustrate ka lang kasi hindi madali yung revenue. Hindi siya madali. Okay? Pero I assure you naman na kapag naging successful talaga yung path mo dito, income will just follow. Pero ang unang-una kasi is kailangan mo munang i-enjoy. Kailangan mo munang magkaroon ng core, kung ano ba talaga yung pinaka main reason ba't gusto mong mag-start ng sarili mong YouTube channel. Alam mo, yung success sa pagiging isang vlogger, it takes time talaga. And it's a process. Okay po. Do more research before ka mag-start. I-rough check mo yung mga YouTuber. At the end of the video, bibigyan kita ng dalawang niche or kung saan mo pwedeng i-consider kung entertainment ba or tutorial. Panoorin mo hanggang dulo, ibibigay ko sa iyo ang aking suggestion. So, sa third thing na ihihingi ko sa iyo na i-consider mo before ka mag-start ang sarili mong YouTube channel is take a research or magtanong-tanong ka sa mga ibang YouTuber kung gaano nila katagal nakuha yung revenue nila or sahod nila. At least magkaroon ka lang ng idea kung ano ang pwede mong gawin para makasahod ka agad. Kasi it matters kasi 'di ba? Hindi naman tayo ipokrita na ayaw nating mag-vlog or gusto nating mag-vlog dahil sa salary or dahil sa revenue or dahil sa income. So, sige, before ka mag-start, pwede kang magtanong-tanong at least para hindi gaya ng iba na frustrate. So, at least ngayon, mas scale mo na at maiwasan mo na yung frustration at magtuloy-tuloy ka sa goal mo. Important ito, promise. So, next thing na dapat mong i-consider is, sige na nga, mag-research ka, do a research, and studyhan mo kung ano na ang naging path ng mga successful YouTuber. Ano sa tingin mo yung mga naging pagkakamali nila? To shorten your curve, na maiwasan mo yung mga pagkakamaling nagawa nila. Skill up, kailangan mong mag-practice sa pagsalita sa harap ng camera, sa pag-edit. Okay? Ano yung mga tamang ginagawa kapag nagvo-vlog? Just panoorin mo lang sa YouTube para may idea ka, may inspiration ka, and mag-guide ka before ka mag-start. Para maging confident ka magsalita as early as possible. And wag mong kakalimutan yung salitang pagpa-practice, pag-i-embrace sa yung imperfection, and maging happy ka lang sa ginagawa mo. Maging clear dapat din sa vision mo.
So next thing na dapat mong i-consider before ka mag-start ng sarili mong YouTube channel, ito yung isang tip ko sa'yo. You have to create value for your viewers. Dapat malinaw sa'yo na you need to give something para sa mga YouTubers or sa mga viewers or sa mga subscriber na dadalaw sa YouTube channel mo. Dahil baguhang YouTuber ka, huwag ka munang magmukbang kasi hindi pa tayo artista, hindi pa tayo sikat, sino manonood sa pagmumukbang natin. A day in my life, hindi ko muna yun siya sasabihin gawin mo. May mga bagay kang kailangang i-consider kasi may mga bagay na applicable sa mga artista, na mga sikat na may mga followers na, may mga vlogger na katulad natin na hindi naman tayo sikat pa. So, sa paggawa ng content, huwag mo sayangin ang oras mo. Pag-aralan mo kung ano yung makakatulong muna sa iba before yung sarili mo. Kasi, believe me, walang manunood ng a day in my life. Kasi, hindi pa ako interesanting tao, as well as ikaw. You need to consider topics, and when it comes to topics, kailangan mong ilista, i-jot down yung mga possible content na gusto mong i-start sa YouTube channel mo. Pero you still have to consider things para, sinasabi ko sa iyo kanina, di ba? Maiwasan mo yung mga pagkakamali ng mga nagawa ng mga YouTuber dati. And you have to start it right. Dapat sa right path ka. Kasi kapag mali kasi ang ginawa mo, na feeling mo tama, di ba? Tapos ang outcome is walang viewers, hindi nag-trending. Dahil nga, sinasabi ko sa iyo, walang nanunood sa mga mukbang ng ordinaryong tao. It will not gain you money. It will not give you dollar. As early as now, I wanna make it so clear to you. Okay po. Ito na yung last tip na gusto kong i-consider mo. Kasi, nung baguhan ako, ito yung aking path na tinahak. At first, I am making video tutorials on how to grow your YouTube channel. Okay? And on the other hand naman, nag-experiment ako because it's always normal to experiment kapag baguhan tayo, di ba? Hahanapin mo kung saan tumitibok ang puso mo ng mas mabilis. Okay, I tried entertainment sa kadahilan ng entertainment kasi can cater all ages. Kahit matanda, bata, may asawa, wala, single, mothers, father. Kapag nakakita yan sila ng update about entertainment, pwede silang mag-click dyan. And pwede kang magkaroon ng maraming subscriber dahil dyan. Entertainment lalo't pandemic, lalo't walang mga ginagawa ang karamihan ng tao, mas madami kang viewers. Pero, most of the entertainment content, very small lang yan. Very short span, as in mahaba na ang 3 minutes. Nakukuha? 3 minutes lang yan. And, ang disadvantage ng entertainment, for me i-comment mo sa baba kung nag-agree ka o nag-disagree ka. Kapag hindi na trending ang topic na yon sa entertainment section, wala lang manunood dyan next month. That's according to my experience that I am sharing with you. On the other hand, bumalik ako sa paggawa ng mga tutorials, which are longer videos. It took me hindi naman hours, maximum lang ng 15 minutes to maximum 20 minutes. Pero ang pinaka-ideal 15 minutes lang, 13 minutes dapat. Pero kasi I really want to share sa isang vlog ko. Gusto ko may marami na akong ma-share. Kaya it took me some time. It took me like 20 minutes. Pero babaguhin ko na yan siya. Gagawin ko lang sa 15 minutes. In here kasi, walang napapanis na sasayang kapaki-pakinabang ang mga YouTube tutorials on how to grow your YouTube channel. Kasi pinapakinabangan yan years by years by years. And as early as now, I wanted to realize that old videos are good investment, most especially if people are getting something from it. Okay po. Tutorials, lahat naman ng tao pumupunta sa YouTube to look for some tutorials about YouTube, di ba? Paano magpalaki ng YouTube, paano magkaroon ng maraming subscribers. Puro how to, paano. Like, sa genre or sa niche ko, gusto ko is mag-focus on how to grow on YouTube channel para mag-guide ko yung mga baguhang YouTuber, to give inspiration, to give ideas, to give tips and strategies on how they will grow their YouTube channel na marami naman siyang topic na pwedeng makuhanan. I-search mo yung YouTube channel ko, madami dyan, kahit basahin mo lang roughly yung mga title. Those are the topics na napapaloob sa how to grow your YouTube channel. Most especially this year, 2021. Andiyan yan siya. So, nag-focus ako sa tutorials kasi it will never go wrong.
Okay po? Papakinabangan yan ng mga YouTuber, ng mga future YouTuber kasi again, pupunta yan sa YouTube, magsa-search yan, paano maging vlogger, paano mag-vlog, paano ma-monetize, paano magsahod sa YouTube, paano makaget ng 1,000 subscribers, paano makakuha ng 4,000 watch hours, paano kumita sa YouTube. And I am offering the answers to those questions. So I am very confident na time will come. One of my videos, like meron na akong 20 videos about paano mag-grow sa YouTube channel. And one topic is always connected to other topics. And ito yung magandang gusto ko ma-realize mo. Longer videos will give you more dollars, more earnings, more revenue kasi longer videos have more ads, and if you have more ads, you'll have more dollars. You will have mataas na sahod or salary or revenue kay YouTube. And since I am offering tutorials ay hindi naglalast ng 5 minutes. Tutorials are meant to be longer. Kasi nagtuturo ka. You cannot shortcut learnings. Hindi ko pwedeng bitinin yung learning or yung information or yung mga turo na gusto kong i-impart sa mga YouTuber na kagaya natin. So, nakikita mo yung difference ng advantage. Sa aking sasaliksik, sa aking pagta-trial and error, madami nga akong subscriber sa mga nanood doon sa entertainment ko. Pero it will not give me a lot of money na ina-expect kong makukuha ko sa longer videos dahil longer videos ang ginagawa ko sa mga tutorials and hindi siya nawawala sa uso. Unlike kapag sa entertainment, kapag hindi na sikat yung topic niya, may iba na namang trending topic, alam mo yun, natutulog na yung videos nila kasi hindi na trending. Wherein, sa tutorials, about YouTube tutorials, kapag tumatagal na, kapag nagiging mas matanda na yung videos mo, like 5 months, the more yan nagkakaroon ng value, the more yan pinipresent ni YouTube, the more yan pinapakinabangan, and the more tumatagal ang YouTube video ko about tutorials nga, napapakinabangan pa ng mas maraming tao. Ganun siya. Kailangan ko lang talagang i-promote ang aking mga videos para makagain ng mga watchers and to give impression kay YouTube na kapakipakinabang ang mga YouTube videos ko regarding video tutorials. And feeling ko naman i-favor ni YouTube ang mga tutorials kasi pinopromote nito ang business ni YouTube, which is advertising. Nagigets mo po? Kaya inisip ko, nakita ko sa mga vlogger na ang mga topics nila talagang kumikita pa din after a year. Yeah. I-search mo how to get money on YouTube. Minsan may mga 5 million views na yan that gave them like 500,000, 400,000 in just one video. How much more if as early as now, you do your topics regarding your niche and then create more videos surrounding that topic. And who knows, alin dyan sa 50 videos mo ang mamibigay sa'yo ng $1,000? Who knows? No one ever know. Basta po, be consistent, mag-start ka now, pagalingin mo ang sarili mo, pag-iisipan mo, i-analyze mo ang mga bagay-bagay, magtanong-tanong ka sa mga nauna sa'yo, and enjoy the ride. Put less pressure about sa money side. Kasi pag na-frustrate ka, baka mag-stop ka. Sayang yung future mo as a vlogger. And alam mo po, wala akong ginagastos sa paggawa ng mga YouTube channel or YouTube tutorials about YouTube. Kasi compared to my friend who is doing makeup tutorial, naglalaan siya ng money para sa mga makeup. And kailangan niya munang ipunin yung mga makeup bago siya mag-vlog. Ako po, anytime I want, basta meron akong list. Ay, sorry. Basta meron akong list about mga topics, ideas, contents, ginagawa ko na siya ng kaunti lang ang oras na piniprepare ko lang yung ideas, description, tags, thumbnail, pinag-iisipan ko lang kung saan ko to ipopost, yan. Mas less ang gastos. Kasi as a YouTuber, kasi nag-start pa lang, you don't have pa the fund, the money na gumastos. Well, kapag nag-first sahod ka na, that's the time that you will buy a good quality ng camera. Kasi you are vlogging, right? Kailangan mo ng magandang camera and a good ring light that will give you
good light kapag nag-vlogging ka na. I don't want to make this too long. So, kapag nagustuhan mo yung video ko, may comments ka, may suggestions ka, may mga gusto kang idagdag, kung ano yung mga bagay na dapat mong i-consider bago ka mag-start ng YouTube channel, please feel free po na mag-comment sa comment box kasi magre-reply po ako at i-acknowledge ko yan. And maybe I will make a part 2 of this video honoring your comments. Gagawan ko po kayo ng comments and i-shoutout ko po yung mga YouTube channel nyo. Promote natin ang YouTube channel mo para sabay-sabay po tayo umangat. Salamat and God bless.